Okay, so last episode, Real Talk 101, episode 217. Panoorin niyo yung first 5 episode. At marami kayong matututunan sa umpisa pa lang ng Hulyo. So, itodo nyo na. Thank you sa lahat na sumali sa live kagabi. At sa doon sa gusto magpabook ng reading, magpabook lang po kayo. Message lang po kayo. At dito kayo sa TikTok o di kayo sa Messenger kayo mag-message kasi hindi ko agad mabubuksan yung Instagram, yung email kasi marami kasing nag-i-inquire. Thank you. Real talk ha. Productivity, ang ganda. So for the 6th episode sa July 1st natin down to July 7, yung sinasabi ni universe is productivity. It is time to examine your productivity. Disorganization and indecisiveness may be causing you to miss opportunities. Take moment to prioritize your goals and get a clear view of how to get where you want to go and what will take you to get there. Ito yung pinakamagandang mensahe ni universe kasi kakaumpisa pa lang ng buwan, di ba? Yung sinasabi ni universe sa atin, you have to examine yourself. Saan ka ba kampante? Saan ka ba i-level sa sarili mo? Tapos, alamin mo din kung ano yung nakaka-disorganize sa focus mo. Alamin mo din kung ano yung mga bagay-bagay na pumuputol sa mga goals mo sa buhay. Kasi, baka hindi mo alam, marami ka nang na-miss na opportunities sa buhay mo. Kaya, yung sinasabi niya dito, take a moment to prioritize your goals and get a clear view of how to get where you want to go and what you need to do to take there. Kasi, ito yung kapag nag-aaral ka sa elementary, hanggang high school, hanggang college ito Pero kalimitan nasa elementary, tatanungin ka, kapag lumaki ka, anong gusto, sa paglaki mo, ano gusto mo? Yung iba sasabihin, gusto ko maging doktor, gusto ko maging guro, engineer, etc. etc. Ngayon yung tanong, binalik ni universe, kung gusto mong maging isang guro o kahit anong profesyon sa paglaki mo, alamin mo kung ano yung kalakasan mo, alamin mo kung ano kahinaan mo, at alamin mo rin kung paano mo tatahakin yung buhay mo para maabot mo yung pangarap mo. Kasi along the way, malalaman mo kung ano yung strength and weaknesses mo. So yung mangyayari doon, analyze mo na lang sa sarili, real talk. Ano ba yung mga bagay na naging dahilan bakit hindi ako umunlad? Ano ba yung mga bagay na naging dahilan kung bakit hindi ko naabot pangarap ko? Yun yung mga bagay na dapat mong bitawan, dapat mong talikuran. Kasi minsan hindi siya bagay minsan tao. Ito yung mga tao na nagiging hadlang sa pangarap mo sa buhay. Ito yung mga taong pahamak sa buhay mo. Ito yung mga taong humihila sa'yo pababa. Ito yung mga tao na nandyan sila sa portion ng buhay mo, pero hindi sila buo para sa'yo. Bakit? Real talk ha. May mga kaklase ka, kaibigan, relatives, na andyan lang kung masaya ka, andyan lang kung masaya sila sa'yo. Pero merong mga tao na kapag ang pinag-uusapan is problema na, iilan na lang sa kanila ang makikita mo. Bakit? Kasi gusto ka nilang makasama sa kasiyahan, pero ayaw ka nilang makasama sa kahirapan. So sasabihin lang din naman nila, buhay mo yan ginusto mo yan, kaya panindigan mo. So mag-isip-isip ka na, real talk. Ito ba yung tipo ng mga tao na kailangan mong makasama hanggang dulo?
o yung mga tao na nananatili sa tabi mo, meron at wala, nandyan. Yung mga tao kasi, andyan din naman, pero pinapahamak ka, hinihila ka pababa. Yung mga tao na mga walang pangarap sa buhay, gusto ka rin nilang madamay na wala ka rin pangarap sa buhay. Real talk, may mga tao din na kapag wala silang marating sa buhay nila, idadamay ka na wala ka rin mararating sa buhay mo. Pero sa tingin mo, magkaramay kayo, magkasangga kayo. Pero sa totoong buhay, hindi kayo magkasangga. Hinihila ka lang niya pababa kasi ayaw niyang mag-isa. Hinihila ka niya pababa kasi ayaw niyang bumagsak mag-isa. Ganun yon. So, nami-misinterpret, real talk, nami-misinterpret ng tao yung pagiging mabuti mo kesa doon sa taong nandadamay para hilahin ka pababa. So, dapat alam mo kung ano yung priorities mo sa buhay at alam mo din kung ano yung tatalikuran mo para maabot mo yung pangarap mo sa buhay. Kasi hindi po pwede na pagsabayin mo lahat. Hindi rin pwede na isama mo lahat. May ilalaglag ka para meron kang maibibit-bit pataas. Kung yung mga tao simula noon hanggang ngayon, real talk, ay walang nagawa para maiangat ka sa buhay, ibig sabihin, simula ngayon hanggang dulo, wala pa rin silang magagawa para iaangat ka sa buhay. Andyan lang sila para may karamay sila. Wala sila sa tabi mo para iangat ka. Nasa tabi mo sila para madamay ka. So, magkaiba yun. Kasi merong mga tao, merong mga kaibigan na talagang gagawan ka ng paraan, maiangat ka lang. Pero merong mga kaibigan, merong mga tao na sa unang tingin, sa katagalan, buong akala mo karamay mo. Hindi. Siya yung naghahanap ng karamay na kapag wala na, alam mo yung taong pabagsak na. Ayaw niyang bumagsak mag-isa. Maghahanap siya ng karamay niya. So yung isang nauto niya, isa, dalawa o ilang tao mauuto niya, ang buong akala nandoon. Pero yung totoo nun, real talk, naghahanap siya ng taong bumagsak katulad niya. Naghahanap siya ng tao na maging katulad niya, yung walang silbi, walang kinikita, ganun yun. So mapababae, lalaki, LGBT, ganun, may mga ganun talaga na sa unang tingin akala mo karamay mo, pero hindi, dahil sa dami ng problema niya sa sarili niya na hindi niya kayang lutasin, maghahanap din siya ng tao na idadamay niya pababa at hahatakin din niya pababa. So, nasa sayo na yun. Alamin mo talaga kung ano. Kasi yung message dito, real talk, yung productivity mo. Yung baba dito, trust, tignan mo. Tiwala. Kung nagtitiwala ka sa tamang tao, aangat ka. Pero kung maniniwala ka sa biro or yung hindi naman biro yun eh. Maling akala, yung ganun. Ayun, likod, tignan mo growth. Paano ka magkakaroon ng productivity kung hindi ka nag-mature? Paano ka magiging productive kung hindi ka natututo sa lahat ng pagkakamali mo sa buhay? Kung ikaw yung tipo ng tao paulit-ulit na natutuwa sa ginagawa mo, ay napaulit-ulit din ang kamalasan mo. Ganon yon. So, wag mong pagkamalan na yung taong nasa tabi mo ngayon, karamay mo. Kasi kalimitan, real talk, hindi mo sila karamay, naghahanap sila ng madadamay sa mga kabwisitan at kamalasan sa buhay nila. Real talk po yan. Magandang gabi po at maraming salamat sa lahat-lahat na sumusuporta sa page ko, sa live ko. Message na po kayo kung gusto nyo mag-book ng full private reading at saka request. Thank you and good evening.